Okay po, magandang hapon po sa inyo mga kapatid at isa pong muli kaganapan po sa atin na tayo po muli magkasama upang talakayin po natin ang mga aral ng Diyos upang ikasisigla ng ating spiritual na buhay. So ngayon nga po ito ay pag-aralan po natin sa Bibliang Kaparaanan kung paano po tayo ay subigla sa ating buhay spiritual. So ating pag-aralan ngayon ay napakaganda at bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng salita. Nawa po ay ano po ang inyong nakitang karumihan sa aming mga puso. Nawa Diyos patawarin mo kami. At labos po aming pasasalamat sa lahat ng mga pagpapalang ipinadalong po sa amin. At ngayong oras na ito kami po yung hingi ng pangunguna paggabay mo upang kami po ay makaunawa ng iyong mga salita. Nawa po ay pangunahan mo kami mula po umpisa hanggang matapos. Ang iyong karangalan, ang iyong kaluwalhatian lamang ang aming maitaas sa aming mga buhay. Salamat o Diyos at lahat ito idadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ngayong oras na ito, kapatid, ay nais ko nga pong ipangaral sa inyo isang aral na talagang magbibigay po sa atin ng encouragement kung paano natin harapin ang mga bagay na nangyayari dito po sa sanlibutan ito. So ngayon po, ang pamagat ng ating pag-uusapan, why do the righteous suffer? Yun, nasa pamagat pa lang ay mapapansin po natin na talagang ang ating sentro ay yung mga matuwid o righteous. Na tanong nga ay bakit nga ba nakakaranas ng mga suffering o paghihirap yung mga Kristiyano? So buksan po natin itong aklat po ng Job, no? Ating makikita dito yung buhay ni Job na siya po ay matuwid sa harapan ng Diyos, siya po ay talagang sumusunod, pero sa kabila po noon ay nakaranas po siya ng tinatawag na trial sa pagsubok sa kanyang pananampalataya. So dito po, Job chapter 1 verse 20 to 21, sabi po dun sa verse 20, Then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground in worship and said, Naked came out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord give, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job sin not and nor change God foolishly. So makita po doon mga kapatid natin, no, doon sa verse 20 to 21 na talagang si Job ay nakaranas po ng matinding pagsubukan dito. Kung mabasa pa natin ang buong chapter 1 na ito, ay nagkaroon po ng dilubyo at ito ay sa pamagitan ng kagagawan ni Satanas, no? At yun po ay sa kabila na siya ay matuwid, ay sabi ng Panginoon o ng Diyos na mga Panginoon sa lahat ay gawin mo yung nararapat mo kay Job, huwag mo lang siyang patayin. So ano po yung punto dito mga kapatid? Na itong si Job ay makita po natin na talagang sa kabila na nangyari ay nandun yung kanyang paninindigan, nandun na unawaan yung sovereignty of God, nandun na unawaan yung sovereignty in birth, sovereignty in death, sovereignty sa lahat ng aspeto ng buhay. Dito rin po sa Job, no, chapter 2, verse 9 and 10, ay mababasa po natin doon. Sabi po ng verse 9, Then said his wife unto him, Dost thou still retain thy integrity? Curse God and die. But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women. Speaketh what? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this, did not Job sin with his lips? So makita po natin doon mga kapatid, no, na ito'y pangalawang pangyayari sa buhay ni Job na siya po ay nakaranas ng matinding karamdaman. Nung una, nawala po yung mga anak niya, nag-ari-arian niya, lahat po ay nawala na po sa kanya at wala na hong natira. At yung pangalawa ay yung kanya namang katawan ay talagang puno-puno ng sugat mula ulo hanggang paa. At yun po ay
nangyari po sa gitna ng kanyang katapatan sa Diyos. At ito nga po yung ating pag-aralan ngayon na why do the righteous suffer. So, kung papag-aralan po natin yung fourfold character of Job, no? Sinabi po doon sa Job chapter 1 verse 1, no? Balikan lang po natin, sabi doon, there was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Yon. So, apat po yung character of Job na makita natin doon sa verse 1. Number 1, perfect. Ano ba yung perfect? Hebrew term means simplicity, sincerity, being free from guile and evil, esteem toward anyone. Yon. So, makita po natin na yung sinasabing perfect ay hindi naman ibig sabihin na talagang napak-perfect. Ibig sabihin na doon yung sinseridad niya na maglingkod sa Panginoon. Yun yung Hebrew na term na ibig sabihin simplicity, sincerity. Na doon yung sinseridad niya na yun yung paglilingkod sa Panginoon. Hindi dapat haluan natin ang pagbibiro, ang paglilingkod, kundi dapat nagiging seryoso tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Katulad nitong si Job, no? Sincere po siya. Kaya tinawag siyang perfect kasi sincere po siya pagdating po sa paglilingkod sa Diyos. Bakit po siya ay sincero? Kasi naunawaan niya na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya ang creator of heaven and earth. Siya po yung omnipotent God, the powerful God. He is the omniscient God, all-knowing po siya. He is the omnipresent God, na ang Diyos po ay nandun yung presensya niya sa lahat ng dako. At nababatid niya lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya, makita po natin yung reaksyon ng ating kapatid na Job doon sa mga pagsubukan na sabi niya sa verse 20, no, kung babalikan lang po natin doon sa talata, nang sabi doon, then Job arose and rent his mantle and shaved his head and fell down upon the ground and worship. Yun, makikita natin sa gitna ng pagsubukan ni Job, mga kapatid, ay nandun po yung kanyang pagsamba sa Diyos, nandun yung kanyang pagrespeto sa sovereignty of God na sakop na nangyari sa buhay niya. Hindi po niya sinisi ang Diyos, wala siyang sinisiyang sino man, kundi Diyos po, Diyos ay nalalaman niya na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Mapansin din po natin doon sa verse 21, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. So nandun po, no, napakaganda po yung ugali nitong si Job. Sa gitna kanyang pagsubukan ay nandun po na napurin niya ang Diyos, nandun inacknowledge niya ang sovereignty of God, nandun po na kinilalan niya at sinamba po niya ang Diyos, mga kapatid. Nandun po yung kanyang tinatawag pong sincerity and service to the Lord. So pangalawa, nakatangian niya upright, no? Sa Hebrew ay yasar. 'Yon. Talaga ang ibig sabihin ng yasar ay to be straight. Straight po siya. Pag sabi straight, hindi liliko sa kanan, sa kaliwa. Talagang pag sinabing paglilingkod sa Diyos, paglilingkod po talaga sa Diyos. Wala hong kailangang maging balakid ho dyan. Oras man yan, material man, kailangan po ay nakapokus po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Yan po ay kailangang naunawa natin bilang tayo'y servant of the Lord, bilang tayo'y mga children of God, bilang tayo'y mga tinubos, pinili before the foundation of the world, regenerated by the Holy Spirit. Kailangan po tayo, paglilingkod natin ay, sabi doon, upright. Ang sabihin ng upright, straight, to be straight talaga. No? Walang reservation sa puso natin na maiiwan para maglingkod sa Diyos. Kasi panaunawaan mo that the sovereignty of God, wala kang reservation talaga sa buhay mo. Bakit to? Ang paglilingkuran po natin, mga kapatid, ay ang may-ari ng langit at lupa. Yung nagbigay ng buhay sa atin. Yung pumili sa atin before the foundation of the world. So ano pa yung ating gagawin? Ba't hindi tayo magsiseryoso? So wala na hong reason, mga kapatid, no? Sabi doon, to be straight, saraang straight ito sa lahat ng aspeto na ayon sa banal na kasulatan, ayon sa katotohanan. Tapos pangatlo, nakatangian ni Job, mga kapatid,
Fear God. May takot sa Diyos. Yun ang kailangan ng tao. Yun. Fear God, hindi lang yung takot kapag may dilubyo, may mga ganitong bagay, kundi kahit sa lahat ng aspeto, dapat may divine fear tayo, banal na pagkatakot sa Diyos. Dahil naunawa natin na ang Diyos po ay walang imposible sa Kanya. Nakatulad ng panahon ni dito sa panahon ni Daniel, no? Sa panahon po ni King Nebukadnezar, nung siya po ay nawala na po sa tamang katinuan. Kapag ang tao po hindi na sumusunod sa Diyos, wala na po siya sa tamang katinuan. Yon, ang tawag po doon ay nawawala na sa sarili. Kaya sabi po ni King Nebukadnezar, nung siya po ay pinarusahan ng Diyos dahil sa kanyang pagmamataas. So, nung sabi niya, in all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and he do it according to his will, in the army of heaven and among the inhabitants of the earth, and none can stay his hand or say unto him, what doest thou? At the same time, my reason return unto me, and for the glory of my kingdom, my honor and brightness return unto me, and my counselors and my lords sought unto me, and I was established in my kingdom, and excellent majesty was added unto me. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven. All whose works are truth, and his ways judgment, and those that walk in pride he is able to abase. So mapapansin natin doon, mga kapatid, no? Matapos pong bigyan ulit ng pagkakataon ng Diyos itong si King Nebukadnezar, nagpakumbaba po kasi siya, no? Dahil na-realize niya na talagang nagkaroon po siya ng pride, no? Yun po nangyari po sa kanya, no? Na alam natin yung istorya. Hindi na natin ulit-ulitin at palagi natin nababanggit yung buhay ni King Nebukadnezar matapos po siyang magkaroon ng pride. So, pang-apat na katangian ay yung issued evil. Ano po yung ibig sabihin ng issued evil? Yung Hebrew noon ay severe, no? To turn away, no? Talagang tatalikod, no? Tatalikod sa kasamaan. Hindi niya ini-entertain yung kasamaan. Yun, ganun po ang buhay ni Job, mga kapatid. Kaya tayo, bilang tayo mga Kristiyano din, no? Katulad ni Job, wala namang pagkakaiba tayo. Si Job, lingkod ng Diyos, tayo lingkod ng Diyos, tayo anak ng Diyos, si Job, anak ng Diyos. Walang pagkakaiba. So kung nagawa ni Job, magagawa din po natin. Wala naman siyang superpower, wala naman siyang katulad ng mga nakikita natin mga naghihimala. Wala po siya. Karaniwang tao din po si Job. Ang pagkakaiba lang, mayroon po siyang taglay nitong apat na katangian ito: perfect, upright, pure God, and showed evil. Yun po yung pagkakaiba sa atin. Na pwede natin gawin din po ito. Pwede natin taglayin ito kung magsiseryoso lang tayo sa paglilingkod. Kung hindi tayo paisi-isi, hindi tayo nawawala sa commitment, hindi tayo nababaliwala ang ministeryo ng Panginoon. So dito po, sundan po natin, yung sabi doon, bakit nga ba ang mga Kristiyano ay nagsasaper? Ano ba yung purpose doon, no? Tinanan lang natin. So, number one ay to test us. Yun po yung una. Kaya yung question, no? Why do the righteous suffer? At nakita natin sa background ng ating binasa na si Job, na siya po'y makatuwiran pero nakaranas ng mga suffering. So, number one reason, mga kapatid, ay to test us, upang i-test tayo, subukin tayo sa ating pananampalataya. So, tingnan natin lang po natin yung James chapter 1, verse 2 and hanggang 4, no? Ano po yung sabi ng ating kapatid na Santiago sa kanyang sulat, no? Tingnan po natin yung James chapter 1, verse 2 hanggang verse 4. Sabi po doon, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations,
knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. So yun po yung ibig sabihin doon, mga kapatid. Kaya napakabuti po ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. So ano ibig sabihin dito, mga kapatid, no? Na ang Diyos po ay tinitis po tayo kung hanggang saan yung ating pananampalataya, kung saan yung ating antas ng paglilingkod. Kaya makita natin sa buhay ni Job na kahit siya po ay isang talagang matuwid, sabi nga doon sa katangian niya, no? Balikan lang natin yung katangian niya, upright, perfect, per God, eschewed evil, pero sa kabila nun, nakaranas po siya ng matinding trials. So ano pa ho, no? Yung tinatawag pong number 2 na dahilan kung bakit tayo ay nakakaranas ng suffering ay to humble us upang tayo po ay magpakumbaba. Kasi minsan, umiiral na po sa atin yung tinatawag na pride. Siyempre, yung weakness natin, tatlo po yun, no? The lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. So, ang kailangan po natin, mga kapatid, ay magkaroon po tayo ng humility, humbleness, na ito yung utos ng Diyos, ito yung alituntunin ng Panginoon, dapat ito natin sundin, wala tayong dapat maging complain, more not, sabi nga ng isang inaawit po natin na hymno, no? Na huwag tayong magreklamo, huwag tayong mag-complain na bakit ganito, bakit ganoon. So, dapat palagi tayong positibo pagdating po sa tinatawag pong paglilingkod. So, ang sabi po ng James chapter 4, no? Tingnan po natin, no? Sabi doon, humble yourself in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Yun, magpakumbaba daw tayo sa harapan ng Diyos at tayo itataas niya. So yung humility talaga napaka gandang maging ugali ng isang Kristiyano at ito talagang itinuturo ng banal na kasulatan. 1 Peter chapter 5 verse 6. Ano po yung sabi doon? Humble yourself therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Yun, yung humility, yung pagpapakumbaba, yun talaga. Si James, si Peter, tinan natin ang ating Panginoon, no? Sabi dan sa Matthew chapter 23 verse 12, and whatsoever shall exalt himself shall be abased, and he that shall humble himself shall be exalted. Yun, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagsabi doon, mga kapatid, no? So, yung purpose ng suffering, una, to test us. Number 2, to humble us. Number 3 is to prepare us in heavenly blessings. Yon. Siyempre, kailangan masanay na po tayo dito, mga kapatid, sa mundong ito, no? Sapagkat yung mundong ito ay temporal lang naman, doon sa ating pupuntahan, talagang eternal blessing na ho. Yung wala na hong hirap, wala nang sinasabing mga katulad ng narasan dito sa lupa, doon po ay talagang eternal lahat, no? At yan ay na palagi napapag-aralan yung tinatawag glorified body na binabanggit sa Bible, no? Sabi doon sa James chapter 1 verse 12, no? Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord had promised to them that love Him. To him that love Him, no? To them that love Him. Napakaganda pong verse na ito, no? Na tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, ay mayroong ipinangako na ang Diyos sa atin, no? Iyon po yung tinatawag pong heavenly blessings. At ang realidad po talaga niyan, tayong mga Kristiyano ay nakatanggap na po ng spiritual blessing. Tingnan po natin yung Ephesians chapter 1 verse 3, no? At siyempre palagi natin napapag-aralan po ito, pero balikan lang po natin. Sabi doon, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Yon, past tense po yun Sabi doon, who had blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Tapos sa verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world,
that we should be holy and without blame before Him in love. Tapos sunod-sunod na po yun, no? Yun yung spiritual blessing na tinanggap na po natin. At siyempre, mayroon pa pong naka-prepare yung tinatawag heavenly blessing. Doon po yung eternal na doon sa tirahan ng ating Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Napagkat pinangako ng Panginoon na kung nasaan siya, nandun din po tayo. Yun po yung pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga dito, sa ating pinapag-aralan, makita natin, basahin din po natin yung 1 Peter 1:17. Yun, under pa rin po doon sa heavenly blessing po yun, 1 Peter chapter 1 verse 7. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Peter? Sabi doon, and if you call on the Father, who without respect of person judgeth according to every man's work, past the time of your sojourning here in fear. Tapos sa verse 18, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers. So, napakaganda pong verse yung sinasabi mo sa talatang yun, So, sabi doon, tried by your faith being much more. Yun. Na tried sa yung ating pananampalataya. So, panghuli, ito po maganda, yung tinatawag pong to prepare us. Yun. To prepare us. Ano yung ipiprepare po natin, Sabi doon ay in heavenly matters or heavenly blessing na makakamtan ng bawat mananampalataya ay yung tinatawag na eternal life, Eternal life, Yun po yung maganda po doon mga kapatid, Eternal life, So, tingnan po natin yung 1 Peter. Ano sinasabi ni Peter po doon? 1 Peter chapter 1 verse 11 to 12. Sabi po doon, searching what manner of time the Spirit of Christ which was in them that signify when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow, unto whom it was revealed that not unto them selves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. So, yun, importante doon, bali kasusog lang po doon sa panghuli yun. Bali tatlo po yun, ulitin ko po yun. Number 1, to test us. Number 2, to humble us. And number 3 is to prepare us in heavenly blessings, So yung heavenly blessings, so nahati po sa dalawa, yung tinatawag na heavenly blessing, yung pagkapili po sa atin, yung naadap po tayo, at yung pangalawang bahagi, yung tinatawag na binigyan po tayo ng eternal life, At yun po ay isa pong pagpapala po sa bawat anak ng Diyos. So, purihin po ang Panginoon, ang Diyos ng mga pangyarihan sa oras na ito, at tawa po tayo ay nabusog sa salita niya at manatili po tayong tapat sa kabila po ng mga nangyayari po sa ating buhay. Salamat at bago tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat Ama sa iyong kabutihan. Salamat Ama sa mga aral na aming narinig na ito nawa, ito ay magsilbing challenge sa amin na sa kabila